Mga kaway like this, ito yung adventure natin ngayon. From Saudi border to Doha. Ngayon, umpisahan na natin. Mag-travel tayo from Saudi border ng Doha, Qatar, Inland Sea, pauwi ng Doha. Paano nga ba tayo makakauwi doon? Ito lang, panoorin nyo po yung video natin mga kaway like this. At dito nyo malalaman kung pwede ba tayo magkotse. Pwede bang kotse dito dadalhin o hindi? Pwede, para sa akin, hindi pwede. Huwag nyo nang subukan. Baka mabalahaw or ma-stuck lang yung sasakyan nyo sa buhangin. Kasi may mga area, kahit highway siya, may mga areang medyo malambot. Aakyat ka ng mga mababa lang na bundok naman. Makikita nyo sa video natin mga kaway like this. Panoorin nyo lang po hanggang sa dulo. At kanong itsura ng buong disyerto ng Qatar. Ito. At saka yung mga daanan dito, napakaraming daanan, kaya kung pupunta ka dito, kailangan alam mo mag-drive sa off-road, paano mo makyat, paano bumaba, at paano i-recover ang sarili mo pag malambot yung buhangin, kasi di maiwasan may aakyatin ka nga bundok kahit masabi nating buhangin yan or highway yan, may dadaanan ka pa rin mga bundok kagaya niyan, no, medyo malambot yan, mababa lang yan siya, medyo may mataas-taas konti dyan. Yan po yung highway na tinatawag natin. Pag pupunta ka dito at hindi mo pa masyadong kabisado, huwag mo nang subukan, baka maligaw ka lang at mabalahaw ka, lalo na pag tag-init at tay. Ito hirap kumuha ng rescue dito, lalo na pag hindi siya weekend, baka ma-stuck at sobrang init na, layari tayo, finish na. Kaya niyan may mga pick up. Ito lang yung mga akyatin natin kaway like this. Ganyan lang, mga buhangin na bundok, hindi ganun kataas, pero delikado pag gumamit ka ng kotse para sa akin ha. Pero kung gusto mong mag-adventure, subukan yung kotse, nasa sayo na yan. Pero para sa akin, wag mo nang subukan, masisira ang buhay mo. At saka mga kaway like this, yung highway dito napakarami, napakalawak, kaya kung di ka marunong magbasa ng kompas, wag mo nang subukan muna. Kailangan may kasama kang marunong. Gaya sa akin, tinitrain po ako ng aking bossing dati. Di pa ako marunong mag-drive noon. Dito ko unang narasang mag-drive first time, wala pa akong lisensya. Nag-drive ako dito off-road. Medyo lumipad-lipad yung sasakyan natin kasi di pa natin alam paano mag-drive sa off-road eh. Tsaka ko lang radyo. Nung time na yon, medyo pag akyat ko sa taas, gaya niyan, ito sa taas, may lubak pala dun sa taas. Hindi ako nag-minor kasi hindi nga alam eh. Hindi ko alam mag-drive sa off-road. Hindi walang minor-minor pag akyat sa taas. May lalim pa lang ng lubak, tumalo yung sasakyan ko. Kinabahan na ako, baka my goodness, baka nasira yung sasakyan natin. Pero nung paulit-ulit nang namin ginagawa, tinuturuan ako ni bossing paano mag-recover, paano umakyat ang bundok. Halimbawa, mataas-taas yung aakyatin, tas hindi ka nakaakyat, paano mo siya i-recover, paano mo siya ibaba na hindi tayo bumalintong ba, tikalbong ba. Ganyan lang, kailangan may experience ka na. Ako ngayon solo muna, solo sinubukan ko kung kaya ko ba kung mag-isa, makauwi ba ako ng Doha pag galing akong Saudi border. Pagpapunta ng Doha, kailangan kung wala kang internet, basahin mo yung kompas. Pag galing ka Saudi border sa kompas ka nakabase, kailangan yung kompas mo nakatutok sa north pag babalik ka ng Doha, Qatar, or sea line. Yung sea line part na ng Qatar yan. Kailangan nakatutok lang yung kompas mo dun sa north. Lumayo yung arrow dun sa north, kailangan mahanap ka ng ibang daan na mapunta ka ulit sa north. Tumbukin mo lang lagi yung north hanggang umabot yung dulo niyan, aabot ka hanggang sea line. Sea line yun na yung pinaka entrada ng Inland Sea o pinaka disyerto ng Qatar. Yun yung parang entrance niya doon. Doon ka magsisimula, doon ka magbabawas ng hangin ng gulong. Bakit nga ba kailangan magbawas ng hangin sa gulong? Kinakailangan yung pag nag-off-road ka dito sa mga buhangin, kasi malambot yung buhangin, so kailangan flat yung gulong mo para hindi ka babaon at hindi magi-slide yung gulong mo pag case aakyat ka ng mga maliliit na bundok kagaya nito. Yan, kasi magi-slide kasi yung gulong mo pag
naka-normal yung hangin ng gulong mo, kailangan bawasan. Sa normally, kailangan 15. Pwede lang, gusto mo talagang kuan, ganda talaga yung kapit ng gulong mo pwede mo hanggang 12 or 10, pero sa akin 15 lang, hanggang 15 lang. Satisfied na ako doon, 15 yung pressure ng gulong natin. Ang gulong natin ay 1765 to 65 Yokohama. Ang ganda naman ng kapit. Pwede na siya, hindi na siya basta-basta na balahaw. So far, pumunta ako na disyerto dito, pabalik-balik. Hindi pa naman ako nabalahaw. May stock man siya, pero nakaka-recover. Hindi talaga yung sobrang baon talaga na kailangan ka nang hilain. Yan, ito yung basurahan guys, hinihila nila yung pickup. May basurahan dyan. Ito lang yung sekreto dyan. Sundan mo lang yung compass na north. Kahit saan ka dadaan, pwede kang pumili ng daan. Basta bumalik ka doon sa arrow na north. Katutok yung arrow sa north ng compass mo. Ito yung highway niya guys, medyo matigas. May mga ganyang daan, pwede kotse dyan. Pwede ka magkotse, pero minsan, syempre, depende. Pero pag malubak yung highway, yung dadaan tayo ng konti sa buhangin, gaya yan. Aakyatin natin yung bundok na yan. Pwede ka rin doon sa highway. Yan. Kasi mas maganda dumaan dito sa buhangin kasi yung gulong mo yung parang malamig sa gulong. Hindi mabato, hindi malubak. Yan, akyat-akyatin natin yan. Yan, mabababa lang yan. Kung tutuusin. Akyatin mo lang yan. Kailangan pag bumakyat ka dyan, kailangan buwelo ka. Lalo na pag hindi mo pa kabisado yung bubuwelo ka ng konti para makaakyat. Pagdating mo sa tuktok, minor ka. Baka in case lang yun guys na may kasalubong ka kasi di mo makita Kagaya niyan no. Yung sarap natin, mataas na bundok yan. Akyatin natin yan, buwelo tayong konti. Tapos kung maaari magbusina ka na lang kasi di mo nakita yung sa likod niya kung may kasalubong kasi sa lapad ng highway. Yan. Tapos minor ka ng konti pag nasa taas ka. Tapos dahan mo ka nang bababa ulit. Yan o, parang alon yung inaakyatan natin. Masarap sa feeling yan guys pag nasa buhangin ka nakadaan. Kasi ang lambot ng dinadaan mo tapos pakyat-akyat ka. Buwelo ka lang. Buwelo pag di mo kasi kabisado yung paano ipaakyatin. Buwelo ka lang, makakakyat ka rin. Huwag mong bibitinin yung kasi mahirapan ka lalo na pag matarik yung akyatan mong buhangin. Di ka makadiretsyong akyat. Mahirap mag-reverse, mag-recover. Baka matikalbong ba? Tumagilid tayo at matumba. Yun lang. At saka sa mga nagtatanong kung pwede ba yung kotse dyan. Maraming nagtatanong So gaya ng binanggit ko kanina, huwag mo na subukan kasi medyo mahirap. Pag nabalahaw ka dyan yari, magtag-init. Huwag mo na lang subukan pag kotse, kailangan 4x4 ang gamit mo. Tsaka kung in case man, kung gusto mo talaga, kailangan may kasama kang marunong or tagahila in case. Tsaka kung kotse mang gagamitin mo, hindi ka rin makakalapit dun mismo sa bakit tayo pupunta ng Inland Sea. Sa gilid ng dagat, sa beach, napakaganda, napakalinis, maraming isda at saka yung halaan, shells. Yun yung pinupuntahan natin doon saka peaceful doon, feel mo yung nature, kaya maraming pumupunta dito sa Inland Sea. Tsaka dito pag bumiyahe ka, ang daming daan, daming highway, kaya pag ingat talaga pag umaakyat ka ng mundo kasi may tendency may kasalubong ka. Sa kanan nga lang lagi, doon ka sa kanan side, right side ka. In case may papunta man, nasa right side din yung kabila, hindi kayo magbabanggaan. At sa busina. Unlike, mas maganda kung gabi, kung may malakas kang ilaw, mas kita mo yung kasalubong mo pag umaakyat ka ng mundok. Yun lang guys, yan Yun yung mga itsura ng buong disyerto guys. Puro buhangin siya, di mo alam kung saan ka pupunta. Kung di ka marunong, maliligaw ka lang kung saan ka. Maubusan ka na ng gasolina, kakahanap ng daan. Kahit sabihin natin sundan mo yung highway, madaming highway dyan guys. Mga kami like this, ang daming highway, ang daming pwedeng daanan. Kaya nyo sa lapad nyan, pwede kang dumaan left or right. Kasi left or right, maraming apak na sasakyan. Tsaka kung bumiyahe ka ng gabi dyan guys, sundan mo lang yung talaga pag may maraming apak ng gulong,
ang bakas ng gulong, hindi bangin yung kasunod niyan. Kasi maraming dumadaan yan. Ibig sabihin, hindi bangin yan. Kahit aakyat ka. Pero dahan-dahan pa rin, syempre. Kasi may ibang area na maraming apak ng gulong. Pero yung left or right side, bangin. So, ingat-ingat lang. Yan, no. Ano yan. Hindi ganun kataas yan, guys. Mga dinaraan. Yun yung highway niya. Pag nakatutok ka sa north na compass, yun yung mga dadaanan mo. Pero kung hindi ka nakatutok sa compass, maaaring maligaw ka dyan sa lawak ng disyerto. May isang pangyayari nga dyan, nagloko yung sasakyan niya. Tapos naghanap siya ngayon ng rescue. Nung nakita siya ng pulis, kuha na siya ng pulis, di naman niya mahanap kung saan ang location ng sasakyan. Nakalimutan niyang i-pin yung location. Ngayon green round pa ng pulis para mahanap yung sasakyan. Ganun kahirap yan, guys, pag hindi mo kabisado. Kaya huwag mo nang subukan. Kailangan may kasama ka na marunong at kabisado yung recovery tsaka sa disyerto. Tsaka kung pupunta ka dyan, kailangan na weekend kasi maraming hihila, or in case magkaroon ng emergency, maraming pumupunta dyan, dumadaan at sa nagbi-beach. Kaya marami kang matawag na ihila ng sasakyan mo. Yan, yung direksyon natin, guys, solo lang ako. Pupunta tayo sa Sea Line, Doha, galing tayong Saudi border. Yan lang, guys, napaka smooth lang ng takbo natin. May one time dyan, yung isang bundok kanina, halos di ako makaakyat, ina-underestimate ko buti nakaakyat pa sa taas. Dahan-dahan, hindi reverse yun, reverse. Mahirap mag-reverse, guys, lalo pa puro bangin yung gilid mo. Nakaw, hindi ka pa marunong mag-recover, patay, ma-stuck ka lang sa buhangin. Pero kung bangin naman, guys, na-experience naman sa atin ni bossing yun, paano mag-drop sa bangin. Pag nag-drop ka nga pala sa bangin, ano lang, kailangan yung gulong mo straight. Tsaka pag baba mo, alalay ka lang sa brakes, wala ng gas, dandan lang, brake ka lang, tapos straight yung gulong mo. Ganun lang pag bumaba sa bangin. Kung una talagang nakakatakot pag di mo pa na-experience, pero pag na-experience mo na, wala na, easy na lang. Pag drop lang naman ng nose, pag pinakatuktok pa ng bangin, pag drop mo, wala kang makikita sa baba. Pag yumuko na yung sasakyan mo, nun na dahan-dahan lang ng preno na lang hanggang sa maabot ka sa patag. Pag nasa patag ka na, dahan-dahan kang umabante kasi baka sumabit yung bumper mo, maiwan yung bumper natin, patay. Yan, panoorin yung video, guys. Yan po yung galing sa Saudi border na papuntang Sea Line o Misaid, Doha, Qatar. Yung sa tingin nyo, yung pinanood nyo talaga yung buong video, kung sa tingin nyo kaya yung kotse, wala namang problema yon. Kung talagang gusto nyong subukan yung kotse, pero sa akin, wag na lang. Kailangan 4x4, guys, kasi hindi natin alam kung magkasiraan yung natin kotse. Mahirap, mas mabilis balahaw pag hindi ka 4x4, kahit naka-deflate pa yan, kasi madulas yung buhangin pag may akyatan or patag na malambot, guys. Kahit yung mga kasama namin, kahit 4x4 na babalahaw pa rin yan, sa i-stack. Lalo na pag natapat dun sa buhangin na sobrang lambot talaga, tas hindi ka maka-reverse, hindi ka makabante, ayun, resulta hilain na lang. Yun, yung itsura, guys, buong disyerto yan. At saka may mga nagtatanong, ano bang pinupuntahan yan? Pinupuntahan nun, guys, pwede mong mag-camping, ang sarap, ganda ng buhangin, malinis, tsaka feel mo yung nature, guys. Magka-camping ka doon, may tent ka, magtaglamig, tsaka mag-fishing ka. Nakakatuwa mag-fishing doon kasi ang daming isda, lalong balo na, sobrang daming balo. Pagkaagawan yung pain mo, guys, pag may balo, napakaraming balo doon. Kada tapon mo, sure ball yan, may balo. Kung may hilig ka lang magbalo, kumakain ka ng balo na isda, balo or needlefish, guys, dami yan doon. Tsaka ang kuan lang, guys,
advantage lang niya pag naligo ka, parang hindi ka masyadong tatagal sa tubig gaya ng ibang bansa na may maraming mga waterfalls, may halo yung tubig alat ng tubig tabang maghalo, kaya masarap maligo, tatagal ka. Dito medyo maalat kasi guys, kasi hindi na hahaluan ng tubig tabang yung dagat niya. Pero para dating sa isda, ang daming isda, tutuwa ka talaga. Yan, no? Inibilis-bilisan ko na lang guys kasi masyadong mahaba, kasi kuwan nga to, buong video ng from Saudi border hanggang sa sea line. Makikita nyo ngayon guys kung hanggang saan yung pwedeng ita-travel natin. Actually to pinas forward ko na lang yung mapatag, pinapakita ko lang yung inaakit-akit na yung bundok para mas may idea kayo kung anong klaseng bundok na hakyatin nyo pag pupunta kayo doon. Ganyan lang to. Pero kung yung mga mahilig mag trail guys, pwede rin namang umanap ka na ibang daan. Pero pag umanap ka na yung daan, kailangan babalik ka rin sa north para makauwi ka. Yan na, pwede mag trail, pupunta ka doon sa mga mataas na mga bundok, gigilid-gilid ka doon. Pero wag mo na, hindi ko na sinubukan yung guys kasi hirap na, masiraan na yung sasakyan, wala tayong pambili, wala tayong pampaayos. Dito lang tayo para chill ride lang, tamang akyatan lang, tamang baba, hindi na kailangang gilid-gilid. Pero kung ako sa sarili ko, kung bigyan ng pagkakataon na gumilid-gilid, gusto ko rin subukan, pero hindi na. Ito guys, malapit na tayo dito na tayo sa sea line nga pala. Yan yung parang may mga bahay-bahay na yan. Diyan tayo nagbabawas at nagkakarga ng hangin, kasi yung kasunod niya highway na talaga yung sea line. Sea line na to, part na ng sea line to guys, Doha Katak. Dito lahat nagpapakarga, nagpapabawas ng hangin. Pag pupunta ka ng Saudi border, kailangan bawasan mo na yung hangin mo pag papunta ka pa lang. Since pauwi na tayo ng Doha, dito na tayo sa sea line, dito na magpapakarga tayo ng hangin. Ilan yung hangin natin ikakarga dyan guys? Taas 35 PSI, kasi yung gulong ko 35 PSI. Sa ngayon naka-flat siya, 15 lang. Ngayon lagyan na, ibalik natin yung dating pressure, yung 35. Tas hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Sea line na tayo, sea line. Highway na yan dyan, mga 2 minutes na rough road, semento na. Yun na yun. Sea line guys. Salamat sa panonood guys. Sana panoorin nyo ng pinanood nyo at umabot kayo hanggang dito. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Why like this? Para sa susunod na mga video kung anong pinupuntahan natin. Thank you! Salamat guys! Paalam! Why like this? Yeah!